my beloved Boss Mike, Cervera. Kumbachero eh. Oh, bonus kasi ito, pinagtatawanan na kayo. Nino, ni Katunying Tandaan nyo, si Katunying, Iglesia ni Cristo. Tingnan nyo. Pakinggan ninyo si Katunying. Tatawa ka din na kumbachero eh. Asan na yung 20 pesos na bigas? Then ni-roll out Yung ng pangako, gobyerno. yung pangako. Yung pangako na 20 pesos na bigas. Nag-roll out ng gobyerno ng hindi, namumuliti ka lang yan. Ayan. Oo. Eto yan, mga lumang mga nabubulok na bigas. Nakita nila yung bigas kahapon. Ang gaganda. Ang gaganda. Dinapahiya na naman sila, Katunying. Nakita nila yung mga bigas, mga kababayan. Ang gaganda eh. Mga kababayan eh. Yung presyong 80 ni Digong nun, yun eh. Biruin nyo mga kababayan, presyong 80 ni Digong. Ngayon, binibenta ng 20 pesos na lang. Tapos ngayon mga kababayan, abay sinisiraan pa nila. Pero yung totoo, sila ang unang pumipila. Ganun po sila mga kababayan. Oo. Jelly Astronimo, live na live ako. Grabe no, mga kababayan. Ayan galing kay Katunying na yan. Napakaganda ng bigas. Tapos siniraan nyo. Nagpalabas pa kayo ng video na kunyari ay yung bigas ni Digong noon na inaamag at kulay itim, yun ang pinapakita nila. Ganon sila. Kung ano yung kasalanan nila nung nakaraan, yun ang ipapakita nilang kasiraan kay Pangulo. Pero napahiya sila. Nung nilabas mga kababayan, ang bigas, mga kababayan grabe, pang 80 nung panahon ni Digong! Tuloy. Pangako na 20 pesos na bigas. Nag-roll out ng gobyerno ng hindi, namumuliti ka lang yan. Ayan. Oo. Eto yan, mga lumang mga nabubulok na bigas. Nakita nila yung bigas kahapon. Ang gaganda. Ang gaganda ng bigas na nabili kahapon eh. Kaya dun pa lang talaga na... Grabe! Ang gaganda daw ng bigas! Diba? Sabi ni Warbista, pagbigyan na nga natin to. Sabi ni Warbista, si Boss Mike, anti-China, pero naman, ano ba naman yan? So, ibig mo ba sabihin, kapag kaaway natin ng China, wag mo nang puntahan? So, ibig mo ba sabihin, kapag kaaway mo ang gobyerno, magkaaway ang gobyerno natin, hindi na tayo pwedeng makipagkaibigan sa matitinong inchik dyan? Ano ba naman klaseng isip meron kayo, Talagang nilamon na kayo ng sistema, diba? Yan ang kaibahan natin. Kami ginagamit namin ang isip. Kayo ginagamit nyo ang puwet. Oo. Ganun yan. Eto na, mga kababayan. Bigas kahapon, ang gaganda. Ang gaganda ng bigas na nabili kahapon eh. Kaya dun Grabe, mga kababayan, pinagmalaki ni Katunying yung bigas na binenta daw ng gobyerno. Napakaganda. Napakaganda. Hindi tulad ng pagmumukha ng mga vlogger nyo, ha? pa lang talaga namang sa mga ang hanap lang ay mag-criticize, wala kang maaasahan. Tapos may libreng sakay sa LRT mula na April 30 hanggang may bumatikos din ba nun? Bakit Meron din! Meron din! Sabi nila, bakit kayo nanlilibre? Mag-i-eleksyon. Sabi nga ni Sara, bakit kayo magbibigay ng bigas na 20 pesos? Ano yan? Nung una sabi, pagkain ng baboy lang yan. Nung mabalita ni Sara, maganda. Yung presyong 80 nung panahon ni Digong. Yun yung binibentang 20, mga kababayan. Sabi pa naman ni Sara, bakit kayo mamimigay? Eleksyon ngayon. Dapat hindi kayo namimigay. Nung tinigil, mga kababayan, dahil nga para wala silang masabi, ang sabi pa naman, nasa na yung 20 pesos na bigas? Puro lang salita yung gobyerno na yan. Tiki na Sara, matindi talaga. Matindi, Ibang klase si Sara. Tingnan niyo mga kababayan. Kung si Sara at si First Lady, pati siya, kinukumpara. Biruin niyo mga kababayan, kinukumpara si Sara na mas bata kaysa siyempre, mas may edad sa kanya si First Lady. Kung pagsabahin natin, yung edad nila nung 18 sila, doon dapat, ang itsura mo nung 18 ka at nung 18 ka, Sara, ano kaya itsura yung dalawa? Ito yan, singit ko lang, mga kababayan, tignan nyo naman!
Tignan nyo naman! Si First Lady no, nung 18, ang itsura, mga kababayan, pwede nang pag-agawan ng alin? Ha? Pwede nang paggagawan ng mga network dyan. Pwede nang pag-agawan ng Channel 5, Channel 2, at saka Channel 7. Si Sara, sino makikipag-agawan dyan na channel? Ay, bahalang umusga dyan, mga kababayan. Kung itsura lang ang pag-uusapan, nung edad nilang parehas na 18, mga kababayan, Diyos ko naman, malayong-malayo yan. Diba? Grabe, no? Eh, wag na kayo magtaka kung na-inlove si Pangulong Bongbong kay First Lady noon. Sa ganda, sa kinis, sa galing at sa husay, sa talino, wala na. Mga kababayan, finish na. Tapos na laban. Ikukumpara nyo naman kay Sara, mga kababayan. Ngayon, kahit na siya'y tumanda na, si Sara, hindi pa rin nagkakaroon ng laman ang utak niya. Ganun ba, mga kababayan? Kakaiba, di ba? Kakaiba! Ang ganda-ganda, mga kababayan, ni First Lady nung 18 siya. Ang galing, ano? Sino naman si Sara? Putik na yan, Sara, Oo, kung umitim-itim ka, kung umitim-itim ka, maglagay ka ng balbas, bigote, kamukha mo si Libayan. Kamukha mo si Libayan. Walang yan, ngayon ko lang napansin. Oo, pag etong si Sara, mga kababayan, umitim-itim ito, lagyan nyo ng balbas, lagyan nyo ng bigote. Putik, Sara, kamukha mo si Libayan. Grabe na, mga kababayan, ano? Ibang-iba. Ang layo talaga, mga kababayan, ano? Ito tignan niyo yung tsura, mga kababayan. Oo, ay, naku, Diyos ko po. Pag pinagtabi ko na yan, mag-iyakan na lang kayo. Aba, mga kababayan, ang ginagawa ng mga DDS ngayon, abay, ikumpara naman, mga kababayan, yung si First Lady ngayon, tapos tinatabi kay Sara, partida, mini-make-upan pa nila si First Lady ng itim yung eyeshadow niya. Di ba? Di ba? Ganun ang ginagawa ng mga DDS. Mini-make-upan si Sara ng panglabing, si Sara mini-make-upan ng mga DDS. Pang 1 linggong makeup, Kechu, thank you naman. Miss you too. Di ba? Mga kababayan, mini-make-upan nila si Sara. Pang 1 linggo yung makeup niya. Tapos, mga kababayan, may make-upan naman si First Lady. Mga kababayan, lalagyan nila ng itim na eyeshadow. Tapos, ipagtatabi nila. Kita nyo, mga kababayan, eto, walang inedit dito. Pinagtabi yung muka ni Sara Duterte at ni First Lady. Aba, mga kababayan, kita nyo naman, hindi pa nakatodong smile yan. Pero itong si Sara, mga kababayan, pag ito talaga umitim, lagyan nyo ng balbas, at lagyan nyo ng bigote, lagyan nyo ng bigote, at saka rin dito, at saka yan, at saka yung dito, yung buhok dito, at saka balbas. Tignan nyo, mga kababayan, imagine nyo, kamukhang-kamukha na ni Libayan yan. Diba? Magkamukha pala sila. Di ba? Naku. Lisa Marcos at 18. Sara Duterte at 18. Grabe, Sara. Ang laki ng pinagbago ng iyong muka. Magkano ba ginastos ni Sara sa pagpaparitoke ng mukha niya? Comment naman. Kasi yung mukha ni Sara talagang hirap-hirap talaga Di ba? Hirap na hirap. Ayusin yung mukha niya. Nakita nyo naman nung nambugbog na sheriff yan, mga kababayan. Yung mukha ni Sara. Aba, mga kababayan, parang kamao niya. Grabe. Eto na, mga kababayan, balikan natin si Katunying. Katunying, pasok!
bili kahapon eh. Kaya dun pa lang talaga namang sa mga ang hanap lang ay mag-criticize, wala kang maaasahan. Tapos Wala kang may maasahan libreng sakay sa LRT mula na April 30 hanggang may Sabado. bumatikos din ba nun? Bakit nanlilibre? Namumuliti ka kayo, malapit na eleksyon. Nako naman. Ganun ba kababaw ang pagtingin nyo sa ating mga kababayan? Correct. Kaya pagka nakalibre, iboboto na yung mga tinamaan ng magaling na... Buti na lang si Warbistak hindi napipikon eh, no? Yan ang gusto ko, Warbistak, hindi ka napipikon eh. Dapat ganyan lang. Para masaya lang ba tayo din eh? Welcome naman kayo sa channel ko eh. Abay, kabilin-bilinan ko. Lalong-lalo na kay Kainaro. Abay, wag mambablock ng mga DDS dito. Sapagkat alam nyo mga DDS, itong channel na to ulitin ko, para sa inyo talaga to. Hindi ko ginawa ito para sa mga matitino na ang ulo, para sa malilinaw ng kaisipan, para sa mga matatalino. Hindi ho para sa mga matatalino ito. Para sa inyo ito talaga, yung mga mahihina, mangunawa. Diba? Tulad niya, sinabi mo, ako, anti-China. Anti ako sa ginagawa nila. Pero sa mga mamamayan nila, hindi. Magkaiba ang kanilang gobyerno at kanilang mamamayan. Huwag nating pagsasamahin yan. Tandaan mo, kasi maraming magagalit sa'yo. Bakit kamo? Marami tayong kababayan sa Hong Kong na OFW. Marami tayong kababayan saan? Sa Macau na OFW. Aba, baka hindi mo na nalalaman. Yaan ay teritoryo ng China. Diba? Mga kababayan, tama ba, Kainaro? Sipin mo muna maigi bago magsalita. Ulitin ko lang para maunawaan mo, ha? Diba, Kainaro? Iba ang gobyerno at iba ang mamamayan. Huwag mong idadamay ang mamamayan. Bakit? Kasi iba sila sa gobyerno nila. Karamihan dyan, walang pakialam. Ganon din naman tayo. Diba? Iilan lang ang may pakialam sa gobyerno. Kayo lang yata. Yung pakialam nyo, yung manira. Diba? Lawak-lawakan naman ang isipan nang hindi kayo pinagtatawanan. Diba, no? Mga kababayan. Ano? Grabe, no? Matindi, mga kababayan. Matindi! Paano, mga kababayan? Oo, siningit ko lang. Magtatrabaho na naman muli ako. Opo, magtatrabaho na naman po muli ako. Diba, Catherine Galpo? Thank you. Naku, late na si Iyot man. Sino yan? Si Pulong ba yan? Ano na Pulong nga pala? Ano na nangyari kay Pulong? Nakasagot na ba sa aligasyon sa kanya? Mukhang kakasuhan na, ay kinasuhan na. So paano na yan? Kita nyo yung mga pinagtatanggol nyo at sinasamahan. Kita nyo, mga tatak kriminal. Piruin ninyo, hawak-hawak kutsilyo. Buti sana kung tinuloy niya eh. Diba? Yung panirada mo eh, trabaho ni Pocho. May sinisiraan pa ako. Wala naman ako siniraan laging pag nagsalita ako rito, may resibo. May resibo ko. Pag sinabi kong pangit si Sara. Mas pangit siya, di ba? Pag sinabi kong maganda si First Lady noon, maganda siya. May resibo ko. Pag sinabi kong kamukha siya ni Libayan, kung sakasakali na itong si Libayan ay si Sara ay magkakaroon ng balbas, bigote at tsaka, sigurado at umitim-itim pa, mga kababayan. Aba, kamukha ni Libayan eh. Di ba? Yung ba fake news? Yung ba'y panira? Hindi ho. Abay, totoo naman, di ba? May balbas si Libayan, maitim si Libayan, may bigote si Libayan, may tsaka si Libayan. Ano paninira? Kasi sinasabi ko lang, abay, kung umitim-itim lang si Sara, magiging kamukha na ni Libayan. Pero si First Lady, kahit lagyan nyo ng balbas yan, aba mga kababayan, hindi nyo maitatago ang kagandahan. Kung kagandahan lang ang pag-uusapan. Tama po ba? Kasi mga kababayan, tigilan nyo na yung paggawa ng mga edited na mga litrato. Papapangitin nyo si First Lady. Sabi ko nga, lalagyan nyo ng itim na eyeshadow. Diba? Si Sara kaya, lagyan nyo ng itim na eyeshadow. Ano itsura neto? Diba? Parang ganito. Eto,
Yung mukha ni Sarah. Saan? Boss Mike. Yung kanina. Ano ba yung mukha niya kanina? Ito po, yung mukha ni Sarah kanina. Nasa na yung Boss Mike? Eto. Nawala. Ha? Op. Nasaan ka na, Sarah? Magpakita ka na. Ayan. Nawala. And then, nandito pala yun. Dito. Nasaan na yun, Boss Mike? Si Sarah, eto! Isang alamunin ng Pilipinas, si Saran Salpik na yan. Pinasusweldo ng bulis ng bayan, pero wala naman magalang madanda at kapakipakinabang, milyong pisong pondo pa ng bayan ang nakunimbat. Kasabwat ang mga galar-galarging parala tumanggap daw ng pera mula sa confidential funds. Pero heto, si Sara Saltik, naniniwala ng lahat pa rin ay tungkol sa kanya. Lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So, wala na akong nakita ng kapayapaan. Lahat ay pag-atake lang sa politika at sa Kita nyo, wala akong nakikita daw si Sarah na magandang ginagawa ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kailan? Sanay na kami dyan. Ganun naman lagi sinasabi mo, wala ka nang magandang makita kahit nga tumingin ka sa manalaming ka, wala kang magandang makikita Di ba? Sabi nga ni Kainaro, expert daw sa rules of court, sa domestic. Hindi necessarily expert ka rin sa international rules of court. Baka nakakalimutan nyo, papakilala ko lang si Kainaro. Kung batas lang ang pag-uusapan, marami ng tinalong abogado yan. Hanggang ngayon na, nag-iiyakan pa yung mga abogadong tinalo niyan di ba? Baka si Libayan, kay Inaro lang, kakain ng alikabok yan. Sa totoo lang, kung batas lang ang pag-uusapan, Libayan, kay Kainaro, kakain ka ng alikabok dyan. Maniwala ka sa akin, iba utak yan. Kahit pakakamping yan. So, mga kababayan ko, tiningit ko lang yan. At kita-kita po tayo sa next live. Kapag may pagkakataon uli, may dumating akong bisita Muli, hanggang dito na lang. At maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.